Ako si Virgilio S. Salmario, National Artist for Literature, ang nasa episode ngayon ng Cultural Cast Online. Magsasalita ako tungkol sa likha ni Rod Perez na kasama sa Cultural Center of the Philippines 21 AM Collection na may pamagat na Florante at Laura noong 1977. Hindi ko napanood ang exhibit ng mga xylograph prints ni Rod Perez noong 1977. Nakita ko lang ang ilang sample ng woodblock print niya sa mga press release sa periodiko. Nakakita rin ako ng isang print niya sa Heritage Art Center na may titulong The Keys. Nakalugdan kong tingnan. Sa isang usapan namin nila Mrs. Nieves at S.B. Pistola, mga propesor sa Universidad ng Pilipinas, ay naipaliwanag ni Mrs. Pistola ang importansya ng ginagawa ni Rod bilang pintor at art critic. Hanga siya sa talim ng pagmasid ni Rod sa visual art. Hindi ko naman naging kaibigan si Rod, kaya wala akong maibibigay na komentaryo tungkol sa kanyang paniniwala at pananaw sa sining. Ngunit nalugod ako sa kanyang proyekto na isanarawan ang akda ni Balagtas. Hindi ang quality ng kanyang print ang aking kinasya. Wala akong malalim na kaalaman sa technical ng print. Higit ko napansin ang kanyang motibo o adika sa paghirang sa Florante at Laura bilang paksa. Bakit kaya niya naisip isalarawan ang akda ni Balagtas? Alam niyo, noong panahong iyon, ay nagpapaligsahan ang mga modernistang manunulat at visual art sa paglilip ng mga paksang uso sa kanluran. Gayunman, may mga tulad ni Botong Francisco at Vicente Manansala na tumititig sa realidad ng buhay sa ating lipunan. Paborito ko si Botong dahil sa kanyang pagbubuhos ng talino sa mitikong kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Samantala, si Balagtas ay nagdadaan noon sa mahigpit na pagsusuri ng New Criticism at halos ibagsak ang kabuluhan niya sa panitikang Pilipino. Ganoon ang una kong pagtingin sa Florante at Laura. Bakit hindi pinaksa ni Rod ang Greek mythology? O kaya ang numero unong modernista noon na si Jose Garcia Villa? Ano kaya ang nadama niyang katuturan ng paghandog ng prints sa akda ni Balagtas? Nitong nakaraang 30 taon at sa aking pagbabalik sa kasaysayan ng panitikan ng Pilipinas, noong panahon ng Espanyol ay natuklasan ko na napaka-importante na akdang Florante at Laura ni Balagtas para sa pag-develop ng anti-colonial at mapagpalayang sentimiento ng mga Pilipino. Para kay Rizal, si Balagtas ang huwaran ng makinis at mahusay nagpagtula noong ika-19 na siglo. Ipinasabi din niya kay Pilosopo Tasio Sanoli na si Balagtas ay isang dakilang makata at isang dakilang palaisip. Totoo namang sa Florante at Laura ay maituturing si Balagtas na pangunahing inspirasyon ng mga Pilipinistang ilustrado sa pangunguna ni Rizal, Plaridel at Mariano Ponce at ng mga lider ng Katipunan na sina Bonifacio at Jacinto. Nito nga 1950s, nilagom ni Lope Santos ang kabuluhan ni Balagtas sa kanyang 4 na himagsik ni Balagtas. Sa aking sariling tingin, si Balagtas ang nagbukas na isang landas na pampanitikan at pampolitika tungo sa himagsikang 1896. At sa paanong paraan? Alam ninyo, dahil kontrolado ng mga misyonero at gobyerno ang printing press, lahat ng pinahintulutang maimprenta mula noong 1593 hanggang dulo ng ika-18 siglo ay maakdang relihiyoso
o kaya naglilingkod sa kolonyalistang hangarin na Espanya. Kahit ang mga tulang pasalaysay at komedya ay salin at hango sa mga metriko romanse ng Europa. Ang sabi ko nga, mahina ang panitiran noon sa Pilipinas dahil nakatuntungan dalawang paa sa ibayong dagat, sa Jerusalem at sa Europa, wala sa sariling bayan. Pero ano ang ginawa ni Balagtas? Ang ginawa ni Balagtas, ibinalik ang panitikan sa katutubong lupa. Ang Albania ay naging bayang konsawi at ang birheng inspirasyon sa pagtula ay naging isang dalagang Pilipina, si Celia, na nakakatagpo niya sa Biata at Makati. Sa panitikan, ito ang binhi ng realismo na sinundan ng ibang manunulat ng kurido at komedya hanggang maging nobela ni Rizal. Ang Florante at Laura ay naging alegorya ng Pilipinas na pinag-aharian ng kasamaan at korupsyon. Dahil dito, naging modelo si Balagtas ni Rizal, Plaridel, Bonifacio, Jacinto noong 19th century at ng mga tinatawag kong Balagtasista na sina Lope Santos, Jose Corazon de Jesus, Benigno Ramos at Julian Cruz Balmaceda nitong panahon ng Amerikano. Ang pangyayaring ito ang sinikap isalarawan ni Rod Perez Perez sa kanyang Prince noong 1977. Marcelo noon at umiiral ang mga kalagayang katulad ng inilarawan ni Balagtas sa bayang Konsawi. Marahil yon ang pangunahing kislapdiwa na nagtulak kay Rod para balikan si Balagtas. Sa titig ko nga ngayon sa kanyang mga isinalarawang tagpo sa Florante at Laura ay kapansin-pansin ang imahen ng sindak at panganib. Mula sa larawan ng gubat na nakagapos na si Florante, ng mga ibong mandaragit at halimaw na waring nahandang sumakmal sa sinuman. Kahit ang eksena ng magsing-ibig ay tigib sa panglaw, naging pagkakataon pa ang ilang eksena upang magpakita ng dekorasyong silanganin. Isang gawaing palagi ko'y naisitanghal ni Rod laban sa pagkahumaling ng mga kapanahon sa motif na kanluranin. Ang kambal na adhikang ito, ang pagbabalik sa kabuluhang panlipunan ni Balagtas at ang pagtatanghal ng ekspresyong silanganin ay sanhi ng aking patuloy na lugod sa Prince na ito ni Rod. Ang muling pagtatanghal na ito ay makabuluhan hindi lamang sa 237 anibersaryo ni Balagtas. Tamang-tama, magkaberte sila ng buwan. April 2 si Balagtas, April 7 si Rod. Mahalaga ang ginawa ni Rod para mas maipaliwanag ng visual art ang panitikan. Kailangan ng ganitong proyekto para mapagtagpo at magkatulungan ng mga sining sa pagpapahalaga sa isa't isa, sa pagpapalaganap ng kabuluhan nito sa sambayanan, lalo na sa mga kabataang kailangang ibalik ang hilig at interes sa ating sariling sining at kultura. Maraming salamat po sa pakinig sa akin sa Cultural Cast Online.